Hello guys! Welcome. So ngayon tingnan natin tatanong natin dito. Ano ba yung hindi maamin-amin ng taong ito sa'yo, okay? Tingnan natin kung ano ba yung hindi niya maamin. Ano ba yung dahilan ng tao na to? Bakit hindi kanya makalimutan? Okay, so tingnan natin kung ano nga ba. Give me the message. Ano yung hindi niya maamin sa'yo? Bakit ikaw yung klase ng tao na hindi makalimutan or hirap kalimutan? So, be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give me the message. Ano yung hindi niya maamin sa'yo? Bakit hindi kanya makalimutan dito? So, dito, meron akong nakitang Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding Gemini, Aquarius, and Libra. Taurus, Virgo, Capricorn. So, Scorpio, Cancer, and Pisces meron din. Wala kasi Taurus dito ha. Si Leo, kung meron kang kadiling na ganito. Pisces. Ayan, malakas lang yung tatlong yun. Pero halos lahat andito. Mas nangingibabaw lang. Okay, start na tayo. So, lumalabas lang Yung iba sa inyo ha, malalim yung epekto mo sa taong ito. Base sa card, kasi itong tao na to, siya yung klase ng tao na kahit ba pilit siyang umiiwas or kumikilos, I mean, yung bang tipo na kahit aray pilit na umiiwas sa'yo or magpanggap na tapos na kayo, bumabalik pa rin kasi yung alaala mo. Feeling ng tao na to, konektado siya sa'yo. Okay? So, dito, sa Three of Swords, at itong si Ace of Wands dito. Kumbaga dito, may selos to ha, or pwedeng nagtampo. Kasi lumalabas na merong misunderstanding sa inyong dalawa dito, Kumbaga, merong emotional distance. Pwede rin may third party na involved dito sa Three of Swords reverse. Impluwensya ba? O pakikaalam ng ibang tao. Ganon. Kaya naging magulo yung dynamic ninyo dito, Merong nakisaw-saw sa connection. Pero itong tao na to, may pinipigil to or pwede rin nagpipigil. Para bang naudlot yung simula ninyo dito. Posible, gusto niyang ituloy o buhayin ulit yung connection nyo, pero meron kasi siyang takot dito. Ma-pride din naman kasi itong tao na to. Or pwede rin pagod na rin to, kaya hindi niya nagawa ng buo. Okay? May pagod. So, dito, lumabas si Empress dito, Six of Swords, at si Ten of Pentacles, So, sa The Empress Reverse, ito yung isa sa sa pinakamalakas na indikasyon na malaki yung naging impact mo sa ego ng taong ito. Okay? Para bang malaki din yung naging impact yan. Pasensya na utal ako. Impact mo sa emotion niya. Kasi ikaw kasi nurturing kang tao, 'di ba, pag mga maalagang tao, parang ang hirap bang pakawalan.
attractive ka rin kasi dito, mataas yung value mo. Kaya nung nawala ka dito, or pwede ring lumayo ka ha, dun ba niya naramdaman yung kakulangan? Sa nararamdaman niya rito? Hindi siya makamove on dito ng tuluyan. Kahit baga gustuhin niyang iwan yung kanyang nararamdaman, parang may humihila, okay? Pabalik. Yung iba sa inyo, nakikita ka niya na yung bang tipo na nakikita ka ng tao na to na hindi ka sira or I mean yung tipong hindi kasi natuloy yung potential ng long-term stability sa inyo dito sa Ten of Pentacles reverse. Pwede sanang nabuo sa inyong dalawa yun kaya lang hindi natuloy. Meron kayong ganun sana ha, yung talagang maging stable kayo, maging maayos kayo. Kaya lang dahil merong namamakialam na ibang tao or pwede merong nakisawsaw sa connection nyo, kaya nawala yung yung connection nyo dito. Yun yung mabigat dito. Mabigat. Ayan, pasensya na utala ko. So, pero pilit siyang bumabangon sa Ten of Swords dito. Okay? Yung bang tipo na kumbaga pilit siyang bumabangon emotionally dito pero hindi pa siya totally na nakakaraos, okay? Pero kinakaya naman. Para bang unti-unti na lang niyang tinatanggap yung mga sakit pero dala pa rin niya Dala-dala pa rin niya yung emosyon niya sa'yo, okay? Matindi pa rin yung kapit. Pero dito, nagising siya dito. Nagkaroon to ng biglaang realization. Yung bang tipo na dati niyang ini-ignore or tinitik for granted, ikaw yun Ngayon nakikita na niya yung halaga mo. Kaya dito, mabigat pa rin yung dala-dala niya dito para sa kanya. Okay? Marami itong pwedeng mga responsibilidad, pwedeng dinadala niya mentally, emotionally, yung burden, okay, ng connection ninyo. Kaya lang dito, marami siyang mga tinago sa The High Priestess reverse dito. May emotion or sabihin na merong katotohanan hindi niya maamin kahit sa sarili niya. Posible alam niya dito, sa intuition niya dito na special ka pero pilit niya itong dinideny. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, pakaramdam niya dito, yung bang hindi pumabor sa kanya yung timing, yung oras, yung panahon. Kasi merong unfinished cycle na energy dito. So, nakikitaan ko dito para bang mabigatin para sa kanya yung yung pagkawala mo, So, dito, ito yung isa sa pinaka-clear na card sa Six of Cups. Kumbaga, dito pumapasok yung nostalgia, yung mga memories, reminiscing, ganyan. Madalas kang maalala ng tao na to. Lalo na yung, yung masasayang moments nyo, yung comfort na nararamdaman niya sa'yo. Okay? Dito sa Seven of Cups, may pagka, siya, lito. Marami siyang mga katanungan, imagination, maraming scenario, ganyan, na umiikot sa isip ng tao na to. Tungkol sa'yo ha, ganyan, marami siyang iniisip. Pero dito sa full moon, lumalabas yung yung natatago ba niyang emosyon? Kasi si full moon, kang naka-reverse to, mga lihim okay? Pero nakikitaan ko dito, merong meron ng nakikita or lumalabas na, okay? Kahit pilit niyang ikubli, mas mas lumalakas yung nararamdaman niya, katotohanan sa'yo na gusto ka pa niya. Kaya lang dito sa The Strength, may pagpipigil lang siya sa sarili niya. Okay?
Kumbaga dito, yung bang pinipigilan niya yung sarili niya, may malaking self-control or pride siya dito, no? Yung kasi yung ginagamit niya, yung pride niyang yun, para hindi magi siyang vulnerable, ganyan. Pero dito, nasa solar eclipse reverse, may bagay siyang hindi nakikita noon. Pero ngayon, ano, unti-unting nagiging malinaw sa kanya. Pwedeng nung magkasama pa kayo, hindi niya nakikita ikaw. Para bang, basta dyan ka lang, ganun. Hindi niya nakikita yung kung paano ka bilang ka-partner. Yung nga kaninang unang card na sabi ko dito sa kauna-unahan, ano, merong tinik of, yung parang, tinik for granted, ganyan. So, nakikitaan ko dito, hindi ka kasi basta ordinaryong tao sa buhay niya. Ngayon niya napagtatanto, iba yung dala mo, iba yung hatid mo, okay? So, dito, hirap to mag-let go. Nahihirapan siya. Nahihirapan din to magbago ng mga pananaw sa buhay, perspective niya ganun. Para bang stuck siya sa cycle na pag-iisip niya tungkol sa'yo. Okay? Doon siya na-stuck. So, nakikitaan ko dito, hindi ka niya basta makalimutan. Yung iba sa inyo, karamihan sa inyo. Hindi ka niya basta makalimutan. Kumbaga, hirap din siyang mag-let go. Hirapan din to magbago ng perspective, pananaw. So, lumalabas may unfinished emotional attachment pa rin tong tao na to sa'yo kahit ba sa pag-iwas, Kasi magaling to magtago ng feelings. Malino na malakas na kapag naalala ka ng tao na to, dun siya nagsisisi, dun siya nagkakaroon ng realization. At yun yung pinakamalakas na nangyayari kung kapag halimbawa naalala ka niya. Okay? Kasi pwedeng nag-iiba din siya ng mood, nag-iiba siya ng biglaan, ganyan. Kasi andun na rin yung panghihinayang Kumbaga andun yung energy ng sayang. Ba't ko ba napalampas tong tao na to? Okay? Hindi kasi, alam mo yun, hindi natapos ng maayos yung inyo. Siguro kung maganda yung ending ninyo, pwedeng maging okay pa para sa kanya, no? Kasi stuck siya dito Pwedeng yung iba sa inyo umalis ka na lang ng masama ang loob. Kaya ngayon, dun niya nare-realize yung value mo, okay? Pagkatapos ng lahat. Nung dumistansya ka na, ganun, dun niya lang napahalagahan ikaw. So, ito lang yung nakikita ko. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.